tungkol sa pagbibigay. Kaya kung hindi ka nagbibigay, baka hindi mo pa nababasa o kailangan mong marinig ngayong mga oras na ito. Ang title ating preaching for today, The Importance of Giving. The importance of giving, particularly to the church. Yung pagbibigay sa iglesia, sa simbahan, sa gawain ng Panginoon. This is emphasizing that giving is not just about financial. Bakit kaya ganun? Pag sinabi pagbibigay, iniisip kagad natin pera. Giving is not just about financial contribution, but also encompasses giving time. Nagbibigay ka rin ng oras eh. Pwede mong bigay ang oras eh. Giving talents. Nagbibigay ka ng talent. And giving treasure. Yan po ang mga pwede mong ibigay as an act of worship and service to God and the community. Bible verses, napakarami yan. Highlight yan. Cheerful giving, cheerful spirit of giving. Katulad na banggit ni Charm kanina, cheerful giving. Kasama yan, the blessing of generosity and the connection between giving and receiving. So kung may nagbibigay, mayroong tumatanggap. Ang kulit nun, parang magbibigay ka, wala kang binibigyan. So pag may binibigyan, may tumatanggap. Okay? Kasulatan, naghihikayat sa pagbibigay bilang pamumuhay. Ibig sabihin, pamumuhay, lifestyle. Ang pagbibigay pala, lifestyle yan. Yan yung parang magiging buhay mo. Katulad ng aking mahal na tita, mapagbigay. Lifestyle na yun. Hindi mo kailangan itulak yan. Hindi mo kailangan pilitin yan. Hindi mo kailangan puwersahin para bigyan ka. Kusa, nagbibigay. Ang pagbibigay ay lifestyle. Kinabibilangan ng mga talata tungkol sa masayang pagbibigay, paghasik at pag-aani, at pag-iimbak. Kasama rin pala yung pag-iimbak, yung pagsisave, yung pag-iipon. Kasama yun. Magkakarungtong yan. Ng mga kayamanan sa langit. Hindi pala dito. Pag-iimbak sa langit. Pag-iimbak sa langit. Ang mga talatang ito ay binibigyan din na ang pagbibigay ay dapat na isang regular o sa puso